Ano ang requirements sa DTI Trustmark Security, which is yung nire-required ngayon ng DTI sa lahat ng online seller. Yan, pinicturean ko yan. Ito sworn, mahalaga ito. May sworn kayo yearly. First sworn ko yan. DTI names, bago kayo makakuha ng BIR permit, kailangan meron kayong DTI. DTI online din yung kinukuha. Ito pupuntahan nyo mismo sa BIR. Ito pupuntahan nyo din mismo sa BIR. Yearly ito kinukuha, yung sworn declaration sa business. So, ayan, yan yung mga requirements and IDs. Yun. Voters, din IDs, pwede naman. School or ID. Madaming ID na pwede. Postal, PhilHealth, pwede. Tapos, ayan, yan yung mga requirements. I-attach nyo yan doon, yung mga documents na makakapagpatunay na isa kayong legit online seller. So, yun lang naman. So, sana lahat tayo makakuha ng BIR, ay DTI Trustmark, which is nire-require yan ngayon ni DTI at kailangan before September 30, nakakuha na tayong lahat para hindi ma-restrict yung natin, online platform like Shopee, ganyan. Kasi si Shopee actually, nalaman ko ito na nagre-required sila dahil kay Shopee, na-required kami ni Shopee. Pero, yung parang DTI Trustmark is, nag-announce pala sila na kailangan pala yun before September 30 sa lahat ng online seller, sa lahat na nagbebenta online. Because it is a e-commerce security, parang security program nila, or security app nila na masasabi na yung product mo is legit and good quality. Kumbaga, hindi ka mai-scam. Pag meron ka nito, naka-register yung account mo sa kanila, pag sinerch mo yung account mo sa e-commerce, nandoon yung account mo. So, isa kang legit na seller. Hindi ka makakapang-scam kasi pwede ka nilang i-report na scammer. Ganun lang naman siya, guys. So, that's it, guys. Sana lahat tayo marilisan ng Trustmark. And then, ayun. Kita-kits sa September 30 kung sino ang marirestrict na accounts. Bye!